po tayo at manalangin sa Diyos. Amang Diyos na nasa langit na buhay, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat, una sa lahat sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagkatapos po maligtas, hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinapabayaan. Patuloy po kayong nagbibigay po sa amin ng mga biyaya pa na kailangan po namin, Panginoon. Salamat din po sa church, Panginoon, na patuloy po namin pinapasalamatan dahil sa pamamagitan po nito ay patuloy po kami nakakapanatili bilang mga ligtas. Lahat ng mga biyaya ay nakukuha po namin sa church, Panginoon. At sa pamamagitan ng church, kasama yung mga kapatid, ay nagiging paraan para maipangaral po namin yung ebanghelyo ng malakas po lalong-lalo na dito sa Zambales. Maraming salamat sa panibagong buhay sa araw po na ito at sa panibagong pagkakataon para magsama-sama po muli yung mga kapatid at sa harap po ninyo, Panginoon, ay makapag-aral po kami ng inyong salita. Simula po sa oras po na ito, patuloy po kaming dumadalangin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, at yung mga nakikinig ay buksan niyo po yung kanilang puso upang maunawaan po nila, Panginoon, yung inyong banal po na salita. May mga kapatid po kami na wala po sa oras po na ito, Panginoon. Kayo po ay nakakaalam ng kanilang sitwasyon at kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Kaya dumadalangin kami. Kayo rin po yung bahalang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. At sa susunod na pagkakataon, bigyan nyo rin sila ng puso na magnais na makadalo sa ganito pong gawain. At dumadalangin din po ako na magbabahagi po ng inyong salita, Panginoon. Patuloy po akong umaasa sa pagkilos at sa gabay ng banal na Espiritu na may bahagi ko lang, Panginoon, yung ayon po sa inyong kalooban, hindi sa aking sariling galing. Kaya hanggang sa matapos, sa inyo lang po kami nagtitiwala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ngayon po pag-aaralan natin yung sermon title, yung pagsubok ng Diyos sa ating mga puso. Buksan po natin sa mga Biblia po natin, sa Genesis, chapter 22. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 2. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 2. Sige po, kung nakita na po, sama-sama po nating basahin. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Morea, at ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So yung talata po na ito, napakakilala na talata po sa Biblia kung paanong yung Diyos ay sinubok po si Abraham sa pamamagitan ng pag-aalay sa kanyang tanging anak na si Isaac. So alam po natin kung paano napagtagumpayan ni Abraham yung pagsubok po ng Diyos na ibinigay po sa kanya. Okay? Bukod po kay Abraham, yung pagsubok po ng Diyos ay hindi lang sa kanya binigay, kundi sa atin din po mga ligtas, binibigyan din po tayo ng Diyos ng pagsubok. Pero bakit ba binibigay ng Diyos yung pagsubok po sa atin? Ano ba yung malinaw na dahilan? Bakit sinusubok tayo ng Diyos? Kung titignan po natin yung pagsubok po na ibinigay ng Diyos kay Abraham, mukhang napakadaling lusutan. Pero alam nyo po, napakahirap nung pagsubok na binigay ng Diyos kay Abraham. Sa aktual na sitwasyon, sa kwento kung titignan natin ay parang madali lang. Pero sa aktual na sitwasyon po, napakahirap po nito. Pero dahil sa napagtagumpayan ni Abraham yung pagsubok na ibinigay ng Diyos, nalaman ng Diyos na tunay na minamahal ni Abraham yung Diyos. Kaya sa verse 12, Genesis chapter 22 verse 12, babasahin ko po, at sa kanya ay sinabi,
huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Nalaman ng Diyos nung time na aktong papatayin ni Abraham yung kanyang anak, nalaman ng Diyos na ngayon, nalalaman ko na ikaw ay may takot sa akin. Hindi mo ipinagkait sa akin yung iyong anak. Palagay po ninyo, yung Diyos ba hindi ba alam ng Diyos yung puso ni Abraham? Hindi ba alam ng Diyos na hindi ba alam ng Diyos na minamahal ni Abraham yung Diyos? Hindi ba alam ng Diyos? Hindi ba alam ng Diyos na mahal siya ni Abraham? Ayun. Palagay niyo po. Alam niya po. Alam ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Pero bakit sinubok pa siya ng Diyos? Sabi ng Diyos dito sa verse 12, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Okay? Alam ko, Abraham, may takot ka na sa akin ngayon. Pero, alam naman ng Diyos noon pa lang kung paanong minamahal na ni Abraham yung Diyos. Alam ito ng Diyos, alam ng Diyos lahat ng mga bagay. Maski yung nasa loob ng puso po natin, alam po ito ng Diyos. Kaya dun sa unang Samuel, chapter 16, verse 7, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Alam ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Alam ito ng Diyos. Alam ng Diyos yung laman ng puso po natin. At alam ng Diyos na iniibig din natin siya. Ganon din kay Abraham. Alam ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Pero anong sabi dito ng Diyos? Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na. Ang hinihintay ng Diyos ay yung maipakita ni Abraham yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng gawa. Okay po? Hinihintay ng Diyos na maipakita ni Abraham yung pagmamahal sa pamamagitan ng gawa. Kaya noong time na papatayin niya na si Isaac, nalaman ito ng Diyos. Nalaman ng Diyos na minamahal mo pala talaga ako, Abraham. Kaya sabi niya, ngayon, nalalaman ko na. Yung sabihin na mahal natin yung Diyos, madaling sabihin. Yung sabihin din na mahal natin yung kapatid, mahal natin yung kapatiran, ay napakadali. Tama po? Madali nating sabihin po yan. Pero, sinasabi natin na mahal natin yung Diyos, pero mas inuuna natin yung sanlibutan yung mga bagay sa sanlibutan. Sinasabi natin na mahal natin yung Diyos, madaling sabihin na mahal natin yung Diyos, pero tulad ngayon, meron tayong Grand Bible Seminar, hindi tayo nag-evangelize. Sinasabi natin na mahal natin yung Diyos, pag kailangan tayo sa sakripisyo, wala tayo. Sinasabi natin na mahal natin yung Diyos, pag fellowship, wala po tayo. Mahal natin yung Diyos, pero hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos. Alam naman ng Diyos na mahal natin siya. Alam din ng Diyos na mahal siya ni Abraham. Pero para mapatunayan yung pagmamahal, kailangan po ng gawa. At yun yung hinihintay ng Diyos kay Abraham. Kaya nung time na nakita niya, papatayin niya na si Isaac, alam ko na Abraham ngayon, alam ko na, minamahal mo ako. Tayo pong mga ligtas, tayo mga Kristiyano, tuwing kailan po tayo kadalasang nakakagawa ng mas maraming pagsisinungaling? Palagay po ninyo. Nagagawa po natin yung maraming pagsisinungaling tuwing linggo. Pagkatapos ng linggo, Sunday sermon, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, malakas tayo, encourage tayo. Lalabas tayo ng church na parang ang lakas-lakas po natin. Parang kaya natin gawin lahat ng mga bagay. Kaya pagkatapos po nito, anong sinasabi po natin? Ibibigay ko lahat ng para sa Panginoon. Simula ngayong araw ay ibibigay ko lahat-lahat para sa Panginoon. Yung buhay ko ay ibibigay ko para sa Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Ibibigay ko sa Kanya lahat ng meron sa akin. Ibabalik ko sa Kanya lahat ng meron sa akin. Ito yung sinasabi natin kapag linggo. Pero pagkatapos po ng linggo, Monday hanggang Saturday, itong mga pangako po natin na ito, hindi na natin ito natutupad, hindi natin ito nagagawa.
Pagpasok pa lang ng Monday, nabubuhay na tayo ayon sa gusto po natin. Pero anong sinabi natin nung linggo? Mabubuhay na ako sa iyo ngayon, simula ngayong araw na ito, Panginoon. Gagamitin ko yung buong lakas ko para sa iyo. Yung pera ko ay ilalaan ko para sa church. Pero pagkatapos po nito, hindi na tayo nabubuhay para sa Kanya, ayon doon sa ipinangako po natin. Nung Friday po, February 14, tama po, nakipag-date po kayo? Saan po kayo nakipag-date? Sa main hall. Sa main hall po nakipag-date yung ibang mga kapatid. Nung hindi pa po tayo ligtas, paano natin sineselebrate po yung Valentine's? Di ba kapag meron po tayong mahal, anong ginagawa po natin? Ginagawa natin lahat, ginagastusan natin, para lang maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kahit wala tayong pera, mangungutang tayo. May mga nagsasanla ng ATM, makabili lang ng chocolate at saka ng flower. Bukas ubus na, bukas lanta na. Ito yung ginagawa po natin para maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Ibig sabihin, kapag mahal mo, mahal mo. Tama po? Meron tayong kailangang gawin para maipakita po natin yung pagmamahal, hindi lang sa salita. Okay? Dapat gawin natin yung pagmamahal para maipakita natin yung sinasabi natin yung pagmamahal. Okay? Ngayon, kapag naipakita natin itong pagmamahal na ito sa taong mahal natin, ito lang yung hinihintay po nila. Anong sasabihin nila sa atin? Ngayon, nalalaman ko na minamahal mo ako. Kasi nga madaling sabihin na mahal kita. Tama po? Yung pagsasabi na mahal kita na walang gawa, hindi po ito pag-ibig. Okay po? May papakita lang po yung tunay na pagmamahal sa pamamagitan po ng gawa. At ito yung hinihintay po ng Diyos kay Abraham. Kaya nung time na nakita niya na papatayin niya na si Isaac, okay na Abraham. Alam ko na mahal mo, alam ko na nalalaman ko, mahal mo talaga ako. Po. Kung wala po yung gawa, hindi natin mapapatunayan kung ano yun nasa puso po natin. Kaya nga po si Jesus, di ba? Minahal tayo ni Jesus, kaya mula sa itaas, pumunta po siya dito sa lupa para iligtas po tayo mula po sa impyerno, mula po sa paghahatol po doon sa impyerno. Pero nalaman natin, paano natin nalaman na yung pagmamahal ni Jesus ay totoo? Paano natin nalaman? Noong time na namatay po siya doon sa krus, nalaman po natin, ngayon nalaman na natin na totoong mahal po talaga tayo ni Jesus. Okay? Kaya meron tayong panatag na patunay na hindi lang sa salita natin na ipapakita yung pagmamahal. Kapag ipinakita sa atin ng mahal natin sa buhay, yung gawa, ito ay patunay na mahal po talaga nila tayo. Okay? Kaya meron pong pagsubok na ibinibigay po sa atin yung Diyos, ito ay tumutulong para lumago po tayo. Meron din pong pagsubok na nagmumula naman po kay Satan. Ngayon, pag-aaralan po natin yung mga pagsubok na ibinigay ng Diyos dito sa Biblia para makakuha po tayo ng ilang aral. Una po yung pagsubok, hindi mula sa Diyos, mula kay Joseph. Pagsubok na ibinigay niya dun sa mga kapatid niya. Tignan po natin, sa Genesis pa rin po. Genesis chapter 42 verse 12. Genesis chapter 42 verse 12. Okay po, nakita na po. Basahin po natin 3-1. Kanyang sinabi sa kanila, hindi, pumarito kayo upang tignan ang kahubaran ng lupain. Sa verse 16, babasahin ko po, suguin ninyo ang isa sa inyo at dalhin dito ang inyong kapatid habang kayo ay nasa bilangguan upang masubok ang inyong mga salita kung may katotohanan sa inyo at kung wala, kung paanong nabubuhay ang Faraon ay tunay na mga espiya nga kayo. Okay, dito po, alam natin yung kwento, si Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid, napunta po siya sa lupain ng Ehipto, doon sa mga pagsubok na pinagdaanan niya, dinala siya nito para magamit ng Diyos.
Okay, ngayon naging prime minister po siya ng Egypt. Ngayon nagkaroon ng tagutom. Dahil sa panaginip po dahil sa kakayahan na ibinigay sa kanya ng Diyos na magpaliwanag ng panaginip, na ipaliwanag niya yung panaginip po ng Faraon. Okay, 7 taong tagutom, pagkatapos ay 7 taong kasaganahan ng ani, pagkatapos magkakaroon ng 7 taong tagutom. Dahil dito, nakapag-prepare po yung Egypt. Nakapaghanda sila ng pagkain. So dumating po yung tagutom. Yung mga kapatid po ni Jose, nagutom sa lupain po sa Kanaan, bumaba po sila para maghanap ng pagkain sa Ehipto. Okay, dito na nagkaroon na ng yung tagpo ng pagkikita ni Jose at ng kanyang mga kapatid. Okay, sa verse 16, suguin ninyo ang isa sa inyo at dalhin dito ang inyong kapatid, sabi ni Jose. Bakit? Sinabi kasi nila na meron pa kaming kapatid, bunsong kapatid. Okay, para masubok ni Jose itong mga kapatid niya, pinakuha ni Jose yung kanyang kapatid mula doon yung bunsong kapatid mula doon sa mga kapatid niyang pumunta sa Ehipto. Okay? Ngayon, nakilala sila ni Joseph, pero hindi nila nakilala si Jose. Okay? Alam nila patay na si Jose. Ngayon, ano yung layunin kung bakit tines ni Joseph yung kanyang mga kapatid? Yung layunin kung bakit sinubok ni Jose yung mga kapatid niya ay para malaman kung tunay na ba silang nagrepent doon sa ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Kaya sa Genesis 42 verse 9, naalala ni Jose ang kanyang panaginip tungkol sa kanila at sinabi sa kanila, kayo'y mga espiya na parito kayo upang tignan ang kahubaran ng lupain. Sa verse 10, kanilang sinabi sa kanya, hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay mga anak ng isa lamang lalaki, kami ay mga taong tapat, ang iyong mga lingkod ay hindi mga espiya. Sa verse 12, kanyang sinabi sa kanila, hindi pumarito kayo upang tignan ang kahubaran ng lupain. Ngunit kanilang sinabi, kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid, na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan. Ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa ay wala na. Ito yung sinabi nila kay Jose. Kaya para mapatunayan nito, tines po sila ni Jose. Ngayon dinala nila yung bunsong kapatid nila doon kay Jose para mapatunayan kung na sila ay hindi mga espiya. Okay. Sabi nyo sa akin, meron kayong bunsong kapatid. Kung tunay na meron talaga, dalhin ninyo ito sa akin. Okay? Isa pa pong pagsubok na ibinigay po ng Diyos doon naman sa mga Israelita. Pagkatapos po ng Exodus, pagkatapos nilang makatawid sa dagat na pula, okay, yung mga Israelita ay naglakbay sa loob ng 40 years sa ilang. Ngayon sa loob po ng 40 years, na paglalakbay po sa ilang, sinubok po sila ng Diyos ng paulit-ulit. At sa kwento po ng mga Israelita doon sa ilang, paulit-ulit din po silang nabigo sa pagsubok. Tignan po natin sa Exodus chapter 15. Exodus chapter 15, verse 23. Exodus chapter 15, verse 23, babasahin ko po. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara, sapagkat ito ay mapait, kaya't tinawag itong Mara. Sa verse 24, nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Nung time na lumabas na sila sa Ehipto, naglakbay sila sa loob ng 3 araw. Nauhaw po sila. Okay, nauhaw po itong mga Israelita at nagreklamo sila ngayon kay Moises. Ngayon, sa isang banda, meron silang nakitang isang tubig. Pero ang problema yung tubig ay mapait. Hindi nila mainom yung tubig po na ito. Ngayon, nalaman po ito ng Diyos dahil nagreklamo itong mga Israelita. Anong ginawa po ng Diyos? Ginawa niyang matamis po yung tubig para makainom itong mga Israelita.
Bakit po? Bakit yung Diyos hindi niya kaagad ginawang matamis yung tubig? Bakit kailangan mapait muna? Dapat matamis kaagad para mainom ito ng mga Israelita, tama po? Pero bakit kailangan sa unang pagkakataon, mapait yung kanilang matikman? Okay? Gustong malaman ng Diyos yung puso ng mga Israelita. Ito ay pagsubok po sa kanila ng Diyos. Gustong malaman ng Diyos kung anong mangyayari sa kanilang puso. Ito yung gusto ng Diyos doon sa pagsubok. Sa pananaw po natin, mukhang napakahirap pumasa doon sa pagsubok po ng Diyos. Imagine nyo po, 3 araw silang naglakbay sa ilang. Uhaw na uhaw po itong mga Israelita. Walang tubig. Pero maya-maya meron silang nakitang tubig. Wow, tubig. Pero mapait. Hindi nila ito mainom. Kaya yung mga Israelita ay nag-complain kay Moises. Anong aming iinumin? Dinala mo ba kami dito sa ilang para patayin? Para mamatay? Sa part po ng Diyos, ano yung ine-expect ng Diyos na dapat maging response ng mga Israelita? Okay. Yung Diyos yung naglabas sa amin mula sa Ehipto. Okay? At yung Diyos yung naggabay sa amin hanggang makatawid kami sa dagat na pula. Ito yung dapat na inisip nila. Ibig sabihin yung Diyos ay makapangyarihan. Nilabas kami sa Ehipto, ginabayan kami ng makatawid doon sa dagat na pula. Yung tubig na nakita namin ngayon ay mapait. Pero alam namin yung Diyos bibigyan kami ng tubig na maiinom namin. Ito yung ine-expect ng Diyos mula sa kanila nung time na nakakita sila ng mapait na tubig. Pero hindi ito yung naging tugon ng mga Israelita. Okay? Ito dapat yung response ng mga Israelita. Yung mga Israelita, bumagsak sila ng paulit-ulit sa pagsubok po ng Diyos. Hindi lang po sila, tayo po mga ligtas, sinusubok rin po tayo ng Diyos. At kadalasan sa pagsubok ng Diyos, bumabagsak rin po tayo kagaya po ng mga Israelita. Bumabagsak tayo ng paulit-ulit. Tulad ng mga Israelita, minsan iniisip po natin na mas mabuti na lang yung dating buhay natin bago tayo maligtas. Yung mga Israelita, alipin sila sa Ehipto, pero masarap yung pagkain nila. Pagdating nila sa Ehipto, walang pagkain. Kaya nag-complain po sila. Tayo rin po mga ligtas, minsan iniisip natin na mas mabuti pa yung buhay natin bago tayo maligtas kesa nung naligtas na po tayo. Kaya nga po ngayon marami tayong mga complain. Mas masarap yung pagkain sa Ehipto kesa sa mana. Ito yung sinasabi ng mga Israelita. Bago po tayo maligtas, mahirap yung buhay po natin. Pero pagkatapos maligtas, merong mga nagsasabi mas lalong umihirap. Tama po? Ano po yung mahirap na buhay? Yung buhay po natin bago maligtas o pagkatapos maligtas? Palagay niyo po. Di ba pagkatapos, mas lalong umihirap? Dati bago tayo maligtas, nabibili pa natin yung mga gusto nating mga bagay, nakakain pa natin yung mga gusto nating pagkain, tapos marami pa tayong oras para sa sarili po natin, marami tayong oras para sa pamilya natin, napupuntahan pa natin yung mga gusto nating puntahan, tapos nakakapagplano pa tayo ayon sa sarili natin. May sariling plano tayo kung paano natin gagastusin yung ating mga pera, yung ating kayamanan. Malaya tayo na kung ano yung gusto nating kuning kurso, kahit saan tayo magtrabaho, okay lang. Bago tayo maligtas, mahirap. Pero pagkatapos po maligtas, sobrang mas lalo yatang umihirap yung buhay. Yung isang linggo na pinagtatrabahuhan ko, mapupunta lang sa tithes and offering. Dati may karapatan ako para gastusin ito. Nakakapag-decide ako kung saan ko ito ilalaan. Ilang araw akong busy sa trabaho, linggo na lang yung time ko sa pamilya, kailangan ko pang mag-church. Ibibili ko na lang ng pangangailangan ng pamilya ko, i-offer ko pa. Ang daming offering.
galing sa trabaho maghapon, pagod, a-attend pa ba ako ng Bible seminar? Yung tricycle ko, ilang taon kong inaalagaan, pine-preserve ko, nadudurog lang sa service, napaflat at nagagastusan pa ako. Tuwing mahal na araw, yun na lang yung walang pasok, i-attend ko pa sa summer retreat. New Year na New Year, ito yung panahon para magkaroon kami ng reunion ng pamilya ko. Nasa New Year retreat pa ako. Dati malayang magmahal, ngayon bawal na magmahal. Tama po? Ano pong mas mahirap? Yung dati bago maligtas o ngayon? Di ba po mas mahirap? Bakit? Dati kasi wala tayong standard. Ngayon, pagkatapos natin maligtas, nabubuhay na po tayo ayon po sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mahirap po ito. Kailangan nating itapon yung dating pagkatao po natin. Yung dating maling paraan ng pamumuhay po natin, kailangan nating alisin. Marami tayong sasakripisyo. Kaya mas mahirap po talaga pagkatapos maligtas. Sa totoo po. Kaya tulad ng mga Israelita, nagko-complain din tayo. Panginoon naman, niligtas mo ako ngayon para lang maghirap? Ito yung kadalasang sinasabi po natin. Yung mga sanggol, sa umpisa, natutumba po sila. Hindi sila kaagad makatayo. Pero anong ginagawa nila? Nakakatayo uli sila, paulit-ulit, matutumba, tatayo na naman. Yung Christian life po natin ay parang ganito. Sa umpisa, nagpe-fail po tayo sa pagsubok po ng Diyos. Pero habang nagpe-fail tayo, nakikita natin yung pagkakamali natin, nakakapag-adjust tayo, at lumalago po tayo ng paunti-unti. Yung pagsubok po ng Diyos, binigay po ito sa atin para hindi tayo pahirapan. Ibinibigay po yung pagsubok sa atin para lumago po tayo. Makita natin yung ano yung puso natin ngayon, marireveal yung puso natin, at doon sa revelation, makakapag-adjust tayo ngayon doon sa mga kahinaan po natin. Pagkatapos, nag-a-adjust tayo. Kaya mayroong paglago. Yung layunin ng pagsubok, binibigay sa atin ng Diyos para ipakita sa atin kung nasaang level na po yung Christian life po natin. Kayo po ba alam nyo kung ano na yung level ng Christian life po ninyo? Sa pamamagitan po ng pagsubok, pinapakita sa atin nasaan level na yung Christian life ko ngayon. Kung tayo ba ay bata pa rin sa pananampalataya o mature na ba tayo sa pananampalataya. Kaya di ba kapag nahulog po tayo sa tukso, tapos doon sa tukso na yun, nagkaroon tayo ng pagkakasala, doon sa pagkakasala, dinadala kayo sa pagbagsak ng Christian life po ninyo. Marirealize na lang po ninyo na mahina pa pala ako. Tama po? Simula sa tukso, napupunta sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, sinisira nito yung Christian life po natin. Kapag nandun ka na sa puntong, yung sirang-sira na yung Christian life po ninyo, anong marirealize po ninyo? Mahina pa ako. Ayun yung ipinapakita po sa atin ng mga pagsubok. Okay? Bata pa rin talaga ako sa pananampalataya. Yung failure sa pagsubok ng Diyos, ito ay pagpapakita na mahina pa tayo. Kaya meron pong pagsubok po yung Diyos. Okay? Pero minsan, meron pong mga Kristiyano, nag-iisip sila na matatag na sila sa pananampalataya. Kaya kapag nagtetestimony sila, maganda yung lumalabas po sa kanila, magaling, mukhang walang problema, panay positive side lang yung testimony. Okay? Minsan, tayo mismo, hindi pa natin alam kung anong uri ng puso meron tayo. Kaya sa pamamagitan, sa harap ng pagsubok, nire-reveal po ito. Hindi natin alam kung nasaang pananampalataya na po tayo. Tignan po natin sa Exodo pa rin, chapter 16. Verse 4. Exodus chapter 16 verse 4, babasahin ko po. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila
kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Ito naman yung test, yung pagsubok sa pamamagitan ng mana. Kanina yung mara, yung tubig, pero nag-fail din po sila doon, nag-complain sila. Sa tutuusin, merong ibibigay sa kanilang tubig na maiinom. Hindi lang nila ito hinanap, nauna yung complaint, kaya bumagsak po sila. Ngayon, nagbigay uli ng isang pagsubok yung Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mana. Okay? Ito yung istorya ng mana. Ito yung pagkain binigay po sa kanila ng Diyos, spiritual na pagkain binigay po sa kanila. Okay? Sa verse 4, 16 verse 4, na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Okay? Ito yung utos ng Diyos sa kanila. Sa verse 4, lalabas, mamumulot yung taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw. Yung tama lang. Pupulot sila ng mana na sakto lang para sa kanila. Para saan? Upang aking masubok sila. Kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Okay. Paano sila susubukin ng Diyos? Dito sa verse 19, Exodus chapter 16, verse 19, babasahin ko po. Sinabi ni Moises sa kanila, sino man ay huwag magtira niyon hanggang sa umaga. Sa pamamagitan po nito, tinest po sila ng Diyos. Yung mga Israelita, kukuha lang sila, sapat lang. Bawal yung marami. Yung sakto lang na makakain nila, hindi sila pwede magtira. Bakit? Yung mana ay nasisira kapag naiinitan. Kaya ito po yung utos po ng Diyos. Okay? Kaso sa Exodus chapter 16 verse 20, babasahin ko, gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga. Ano nangyari? Hindi sila nakinig. Kumuha sila ng labis. Ano nangyari? Inuod at bumaho iyon at nagalit sa kanila si Moises. Sabi ng Diyos yung sakto lang, pero nanguha po sila ng higit sa kaya nilang kainin. Nabulok at inuod po ito. Kaya nagalit po si Moises. Sa verse 21, Exodus chapter 16 verse 21, sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan, ngunit kapag ang araw ay uminit na, ito ay natutunaw. Kukuha lang sila ayon sa kanilang pangangailangan. Okay? Kaya dito po bumagsak ulit sila sa pagsubok ng Diyos. Bakit sila bumagsak sa pagsubok ng Diyos? Iniisip nila, bukas wala na akong kakainin. Di kukunin ko na yung marami ngayong araw na ito. Kukuha na ako in advance para bukas hindi na ako kakain. Ay hindi na ako mamumulot. Baka bukas wala na kaming makain. Ito yung iniisip nila. Bukas ba ay kukuha na naman kami uli ng paulit-ulit? Dito pa rin sa Exodus chapter 16 verse 22, nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises, kanyang sinabi sa kanila, ito ang utos ng Panginoon. Sa verse 23. Okay, sa verse 22, nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami. Okay? Nung unang utos ng Diyos, pumulot lang kayo ng sakto lang. Nung sumunod na utos ng Diyos, pumulot na kayo ng marami, doble. Okay? Pumulot kayo ng doble ng mana na makakain ninyo. Ito sa verse 22. Okay? Bakit sa pagkakataon nito kailangan nilang kumuha ng doble? Ng mas marami. Palagay po ninyo. Diyan sa Exodus chapter 16 verse 22, sabi diyan, nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain, ng doble, ang dami. Ika-6 na araw. Nung ika-6 na araw, kailangan pumulot ka na, damihan mo na. Bakit? Kinabukasan, yung ika-7 araw, ano po yun? Araw ng Sabat. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng mamulot kinabukasan. Kaya nung araw po na yun, dapat damihan nila. Ito yung utos po ng Diyos.
Sa verse 22 ng ika-6 na araw, yung 7th day, ito po yung araw ng Sabat. Wala silang dapat gagawin anuman. Kaya bawal silang mamulot. Tuloy po natin sa Exodus chapter 16 verse 24. 16 verse 24. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng inutos sa kanila ni Moises, at hindi ito bumaho at hindi nagkaroon ng uod. Kahit marami yung kinuha nila, hindi ito bumaho, hindi ito inuod. Bakit? Utos ito ng Diyos. Salita ito ng Diyos na kailangan sundin lang nila. Kapag may sinabi yung Diyos, kailangan sundin lang. Doon sa verse 25, sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon sapagkat ngayoy Sabat para sa Panginoon, ngayoy hindi kayo makakakita nito sa parang. Kahit mamulot kayo, wala kayong makikita. Sa verse 26, 6 na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ika-7 araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Sa verse 27, ng ika-7 araw, lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, ngunit wala silang natagpuan. Meron pa rin mga lumabas no ika-7 araw para mamulot. Makukulit yung mga Israelita. Sabing sa ika-6 na araw, marami na yung kunin ninyo eh. Ika-7 araw, namulot pa rin sila. May nakuha sila o wala? Wala po silang nakuha. Sa verse 28, sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihan, tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas. Kaya nag-fail po sila uli. Paulit-ulit po silang bumabagsak sa pagsubok po ng Diyos. Tandaan po natin, sa pamamagitan ng pagsubok ng Diyos, yung pagsubok ng Diyos sa ating puso, nare-reveal ng Diyos yung nasa loob ng puso po natin. Hanggang kailan ba tayo magtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan tayo magtitiwala sa pangako niya? Siya yung Diyos na nagligtas sa amin sa Ehipto at alam namin magpo-provide siya para sa amin ng tubig na maiinom. Ito dapat yung puso nila. Siya yung naglabas sa amin sa Ehipto at siya yung nag-provide sa amin ng inumin. Alam namin magpo-provide din siya ng mana para sa amin. Kasi nga ito ay pangako po ng Diyos. Pero kadalasan yung mga Israelita po ay nagpe-fail. Bumabagsak sa pagsubok po ng Diyos. Tignan po natin, Deuteronomio chapter 8, verse 2. Deuteronomio chapter 8, verse 2. Babasahin ko po. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpapakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ito yung layunin ng pagsubok na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Sa verse 2, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ito rin po yung layunin kung bakit sinusubok po tayo ng Diyos, upang pakumbabain po tayo. Para subukin po tayo at para malaman kung ano yung nasa puso po natin. Isa pa, sinusubok tayo ng Diyos kung tutuparin ba natin yung kanyang utos o hindi. Pareho lang din sa mga Israelita. Kaya yung buhay po ng mga Israelita sa ilang, paraan ito ng pagtuturo ng Diyos para pagpakumbabain po sila. Sa ilang, walang anumang mga bagay. Okay? Sa ilang, walang magpo-provide sa kanila ng pangangailangan nila. Walang magpo-protekta sa kanila. Walang gagabay sa kanila, liban po sa Diyos. Kaya nalaman nila na kung wala yung Diyos, wala rin kami. Wala yung Diyos, walang inumin. Kung wala yung Diyos, walang mana, wala kami makakain. Kung wala yung Diyos, walang magpo-protekta sa amin. Delikado po sa ilang. Pero dahil nandun yung Diyos, nalaman nila na
kahit wala kami ng maraming mga bagay, yung Diyos yung magpo-provide ng bagay po sa amin. Kaya yung pagsubok ng Diyos sa mga Israelita ay paraan para maging mapagpakumbaba po sila. Bukod po sa pinagpakumbaba sila ng Diyos, yung Diyos, sinusubok din yung mga puso ng mga Israelita. Sinusubok ng Diyos yung mga Israelita, hindi dahil alam na ng Diyos yung puso nila, kundi dahil hindi nila alam kung ano yung nasa puso nila. Hindi alam ng mga Israelita yung nasa puso po nila. Yung Diyos ay perpekto na nakakakita ng lahat ng mga bagay. Yung mga mahalagang punto dito na kailangan nating makuha, makikilala ng mga Israelita yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsubok. Yung makilala natin yung ating puso sa harapan ng Diyos, ito ay mahalaga. Parang yung exam, sa school meron pong exam, tama po, merong mga test. Para saan po yung exam? Bakit nag-e-exam po kayo sa school? Para saan po ito? So malalaman po natin kung saan tayo mahina. Tama po? Depende sa score natin, doon natin malalaman kung saang mahinang part po tayo. At dahil nalaman natin yung kahinaan natin, sa susunod, kailangan natin mag-improve. Tama po? Kaya nga po sa pamamagitan ng pagsubok, meron pong paglago. Tignan po natin dito pa rin, chapter 8, Deuteronomio chapter 8, verse 15. Babasahin ko po, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan, at tigang na lupa at walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan. Sa verse 16, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Ang gandang verse po na ito. Sa verse 16, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang papagkumbabain ka at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Yung layunin ng pagsubok na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa loob ng 40 taon upang gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Para gawan sila ng mabuti sa bandang huli. Itong paraan ng Diyos ng pagbibigay ng pagsubok sa mga Israelita ay para sa ikabubuti rin nila bandang huli. Palagay niyo po, totoo ito o hindi? Yung Diyos, sa ating mga Kristiyano, hinahayaan niya tayong mahirapan sa mga sitwasyon. Hinahayaan niya po tayo maghirap, hinahayaan niya tayong usigin, makaranas tayo ng mga kahirapan, magdusa. Bakit po? Palagay po ninyo. Dahil ito yung tanging paraan para lumago po tayo sa Christian life po natin. At yung paglago sa Christian life, ito ay mabuti para sa atin. Ito din yung time na malalaman natin anong uri ng Kristiyano na ako. Paano pa tayo sinusubok po ng Diyos? Sa pamamagitan po ng maling mga false doctrine, maling mga katuruan. Isang paraan para subukin tayo ng Diyos ay sa pamamagitan ng maling turo at ng mga maling doktrina. Tignan po natin, dito pa rin, Deuteronomio chapter 13, verse 1. Kung mapapansin po ninyo, yung nagiging example po natin ay patungkol sa mga Israelita. Bakit? Sila yung kadalasang sinubok ng Diyos noong mga panahon po na ito. Bumagsak sa pamamagitan ng pagsubok po ng Diyos. Deuteronomio chapter 13 verse 1, 1 to 3. Basahin po natin 3 to 1. Kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila.
Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang iyon o ng mapanaginiping iyon sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoong ninyong Diyos na inyong buong puso at kaluluwa. Ngayon dito, yung pagsubok na ibinigay sa kanila po ng Diyos, pareho lang din po ng purpose. Sa verse 3, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos, upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon, ninyong Diyos, ng buong puso at kaluluwa. Sa pamamagitan po ng maling doktrina, malalaman po natin yung pagsubok po ng Diyos. Okay? Yung maling doktrina, ito yung mga maling katuruan. Para saan po ito? Para malaman ng Diyos kung susundin ba nila, yung mga Israelita, yung salita o hindi. Para malaman ng Diyos kung iniibig pa talaga ng mga Israelita yung Diyos ng buong puso po nila. Okay. Kung sinasabi natin na mahal natin yung Diyos, dapat nating sundin yung kanyang salita. Yung ibigin yung salita ng Diyos, ito ay natural lang po sa atin. Tignan po natin, 2 Timoteo chapter 4 verse 3. 2 Timoteo chapter 4 verse 3. Kalawang Timoteo chapter 4 verse 3, babasahin ko po. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Sabi dito, ay magtitipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ito yung mga bulaang guro. Sa verse 4, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga at babaling sa mga katahang isip. Okay. Kaya kapag nakikinig po tayo ng mga ibang mga sermon, lalong-lalo na po sa YouTube, kailangan po natin mag-ingat. Tinetest po tayo, sinusubok po tayo sa pamamagitan po nito. Kapag nakakapakinig po tayo ng mga sermon online, mukhang maganda po ito sa tenga. Pero ilalayo tayo nito sa salita po ng Diyos. Yung mga Israelita sa verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga. Ano itong makakating tenga? Gusto lagi may bago. Yung mga salitang masarap sa tenga. Kaya yung iba, mahilig sila makinig sa online, yung mga sermon online. Gusto nila ng bago. Pero sa ating mga ligtas, ang pinaka-safe na salita na dapat po nating mapakinggan ay yung sermon lang po natin dito sa church. Okay? Kapag makikinig po tayo ng sermon sa ibang mga bulaan, yung mga false teacher, ilalayo tayo nito sa salita po ng Diyos. Okay? Kaya kapag tunay na ligtas, mas safe na makinig ng aral ng Diyos dito po sa ating iglesia. Isa pa pong pagsubok na ibinibigay po sa atin ay sa pamamagitan po ng sanlibutan. Tignan po natin sa Hukom chapter 13 verse 1. Hukom chapter 13 verse 1 to 4. Sorry po, Hukom chapter 3. Hukom chapter 3, 1 hanggang 3, 1 hanggang 4. Medyo mahaba po. Okay, babasahin ko po. Ito ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ng mga Israelita na walang karanasan sa pakikipaglaban sa Kanaan. Iyon ay upang malaman ng mga salinlahi ng mga anak ni Israel ang pakikipaglaban upang turuan sa pakikipaglaban ng mga hindi nakaranas nito noong una. Ang nabanggit ay ang limang pinuno ng mga Filisteo at ang lahat ng mga Kananeo, mga Sidonyo at mga Heveo na nanirahan sa bundok ng Lebanon.
mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamat. Sa verse 4, ang mga ito ay upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila at malaman kung kanilang papakinggan ang mga utos ng Panginoon na kanyang iniutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. Okay. Ito naman po yung pagsubok sa pamamagitan ng sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan. Nung time na dumating po yung mga Israelita doon sa Kanaan, meron silang nakitang ibang lahi po doon. So para maangkin o masakop po nila yung lupain, kailangan nilang itaboy yung mga nanirahan po doon sa lupain po na iyon. Para mapasa kanila yung lupain, kailangan nilang itaboy itong mga lahi po na ito. Okay? Dito sa Hukom chapter 2 verse 6, nang mapaalis na ni Josue ang mga taong bayan, pumaroon ang bawat isa sa mga anak ni Israel sa kanyang mana upang angkinin ang lupa. Okay. Sa pangunguna po ni Josue, tinaboy nila yung mga nakatira po doon sa lupain at inangkin po itong lupain. Sa chapter 7, naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatandang huling namatay kay Josue na nakakita ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. Sa verse 8, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon ay namatay sa gulang na 110 taon. Kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Heres, sa maburol na lupain ng Ephraim na nasa hilaga ng bundok Gaas. Ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Doon ay may ibang saling lahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Okay. Para po maitaboy yung mga nakatira dito sa lupain at masakop nila yung lupain sa pamamagitan ni Josue, tinaboy po nila ito. Pero nung time na namatay po si Josue, dito sa verse 10, doon ay may ibang salinlahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Sa pamamagitan ni Josue, lahat na itaboy nila. Pero pagkatapos mamatay ni Josue, merong bumangon na panibagong salinlahi. Okay? Makikita po natin dito yung Diyos, nagtira siya ng isang lahi para sa Israel, para subukin yung Israel. Sa tutuusin, kaya namang patayin o alisin ng Diyos yung mga lahi po na ito. Pero meron siyang itinira na mga lahi. Okay? Ito yung mga pagano. Pagkatapos mamatay ni Josue, mayroong bumangon na ibang salinlahi na hindi kilala yung Panginoon. Maski yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa Israel, hindi nila alam. Okay? Sila yung mga pagano. Pag sinabing pagano, mga relihiyosong mga grupo, hindi sila naniniwala sa Diyos at naniniwala sila higit sa isang Diyos. Sila yung mga sumasamba sa kalikasan, sumasamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Tinira ito ng Diyos para sa kanila, para subukin po sila. Okay? Bakit iniwan itong mga lahi na ito ng Diyos para sa Israel? Para subukin po sila. Okay? Kung susunod pa rin sila para sa Diyos, kung yung Diyos pa rin ba yung sasambahin nila o hindi, kaya binigyan po sila ng Diyos ng pagsubok. Palagay po ninyo sa pagkakataon na ito, nakasunod yung mga Israelita sa pagsubok o hindi? Bumagsak po ulit sila sa pagsubok. Kapag kamatay po ni Josue, gumawa sila ng kasamaan sa harapan po ng Diyos. Dito sa Hukom chapter 2 verse 11, atras po tayo. Pagkamatay po kung makikita nyo sa verse 6, namatay po si Josue. Pagkatapos mamatay ni Josue, gumawa sila ng kasamaan sa harapan po ng Diyos. Sa verse 11, ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila,
at sila'y yumukod sa mga iyon at kanilang ginalit ang Panginoon. Muli yung mga Israelita, bumagsak sila sa pagsubok po ng Diyos. Nagpatuloy sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Binigay sa kanila itong lahi po na ito para matest kung sa Diyos lang ba talaga sila sasamba o sasamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sa verse 16, chapter 2, verse 16, kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nagloob sa kanila. Gayon may hindi nila pinakinggan ang kanilang mga hukom, kundi sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ang mga iyon. Hindi nagtagal sila'y lumihis sa daan na nilakaran ng kanilang mga ninuno na sumunod sa mga utos ng Panginoon, hindi sila sumunod sa kanilang halimbawa. So hindi po sila nakapasa sa pagsubok po ng Diyos. Sa Hukom chapter 2 verse 21, kaya't hindi ko na palalayasin sa harap nila ang alinman sa mga bansang iniwan ni Josue na siya'y mamatay. Okay, hindi niya na palalayasin. Ito yung isang salinlahi na iniwan po ng Diyos. Para saan? Sa verse 22, upang sa pamamagitan nila ay aking masubok ang Israel kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila na gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. Ito po yung layunin ng Diyos, bakit nagtira pa siya ng isang lahi. Sa verse 22, para subukin uli yung mga Israelita. Okay? Pero nga po, tulad ng sinabi ko, bumagsak po uli yung mga Israelita. Sa pagsubok ng Diyos, sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sa tunay po na Diyos. Ito po yung dapat nating matutunan. Sa totoosin po, yung Diyos kaya niya nang lipulin itong mga lahi na ito. Kaya niya nang lipulin, hindi na siya dapat nagtira ng mga lahi na ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, kung wala itong mga lahi na ito, hindi matutukso yung mga Israelita na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero hinayaan ng Diyos na matira itong salinlahi po na ito. Okay? Gusto ng Diyos na mapatunayan nila yung katapatan nila sa Diyos. Gusto ng Diyos na magtiwala pa rin sila sa Diyos. Sa atin din po mga Kristiyano, sa ating mga ligtas, yung pagsubok ng Diyos ay binibigay po sa atin. Okay? Binibigay sa atin ng Diyos yung pagsubok, yung kahirapan, yung mga sakit. Minsan binibigyan po tayo ng kakapusan sa financial, kakapusan sa material, problema sa pamilya, mahirap na evangelism, yung problema sa kasalanan. Tulad nung isang salinlahi na hinayaan ng Diyos na hindi maalis para subukin yung mga Israelita. Yung Diyos, inahayaan pa rin tayong subukin sa pamamagitan ng mga kahirapan na ito. Hirap tayo sa evangelism ng pamilya po natin. Marami tayong problema sa pamilya. May kahirapan tayo o problema tayo sa mga kasalanan. Meron tayong sakit. Hinahayaan ito ng Diyos pa rin hanggang sa panahon po na ito. Bakit hindi ito inaalis po ng Diyos? Ito ay para subukin po tayo. Tulad sa mga Israelita, sa totoosin pwedeng alisin ng Diyos yung mga kahirapan na ito sa atin. Pwede niya pong alisin yung mga bagay na ito, yung pagsubok sa buhay po natin. Okay? Pwede niya naman tayong bigyan ng masagana, komportableng pamumuhay. Pwede niya tayong bigyan ng buhay na walang hassle, walang problema. Pero bakit hinahayaan ito ng Diyos? Para makita ng Diyos kung tapat tayo sa Kanya. Kung sa kabila ba ng mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay susunod pa rin tayo sa Kanya. Para patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Kaya yung mga pagsubok, yung mga kahirapan po natin sa buhay, hindi na po ito bago sa atin. Na minsan nagtatanong tayo, ligtas na ako, bakit marami itong kahirapan sa buhay ko? Pero ngayon napag-aralan po natin, binigay ito sa atin para masubok po tayo ng Diyos.
para masubok yung ating mga puso. Ngayon yung pagsubok ng Diyos ay binigay hindi para pahirapan po tayo, binigay ito para maipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos, malaman ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Meron pong pagsubok, kapag nakita natin yung pagsubok, nakikita natin yung lagay ng ating puso. At kapag nakita natin yung lagay ng ating puso, nare-reveal yung faith po natin. Nare-reveal yung pananampalataya natin. At nalalaman din po natin, mahina pa talaga po tayo. Ngayon, base sa resulta ng pagsubok, kapag bumagsak tayo doon sa pagsubok, nakakapag-adjust po tayo. Kinokorek na natin yung mga pagkakamali natin, itinatama na natin yung mga maling landas na nilalakaran po natin. Tulad po ng exam po kanina. May exam, kapag nag-exam po kayo tapos bumagsak po kayo, nalalaman natin kung saan tayo mahina. Mahina pala ako sa numero, mahina pala ako sa math. Kaya sa susunod mag-aaral ako ng mabuti. Sa ministry natin, sa church, binibigyan din po tayo ng pagsubok. Minsan bumabagsak po tayo sa mga ministry po natin. At kapag katapos po natin bumagsak sa ministry, anong ginagawa po natin? Sa susunod na pagkakataon, mahina pa rin tayo o malakas? Sino dito yung pagkatapos magkulang sa ministry, tapos na-realize niya na sa ministry niya, mahina pa rin siya, nagpatuloy siya mahina? Meron po? Yung layunin kung bakit nire-reveal ng Diyos, yung kahinaan natin sa pamamagitan ng pagsubok, ay para maging malakas po tayo. Para matuto tayo sa susunod na pagkakataon, maging malakas po tayo doon. Okay po? Kaya meron pong paglago. Merong paglago sa pamamagitan ng pagsubok. Yung pagsubok ay para meron po tayong mapatunayan. Sa school, may exam. Para saan yung exam? Para meron tayong mapatunayan sa sarili natin, meron tayong mapatunayan sa guro natin, at meron din tayong mapatunayan para sa magulang po natin. Yung pagsubok ay para meron tayong ma-prove. Pangatlo, sinusubok tayo ng Diyos sa pamamagitan nitong mga kahirapan. Tignan po natin, Jeremias chapter 20 verse 10. Jeremias chapter 20 verse 10. Hanggang 12. Sige po, kung nakita, basahin po natin. 3, 2, 1. Sapagkat narinig ko ang marami na bumubulong, ang kilabot ay nasa lahat ng panig, batikusin natin siya, ang wika ng lahat kong mga kaibigan, na nagmamatsyag sa aking pagbagsak. Marahil siya'y madadaya, kung magkagayo'y madadaig natin siya, at tayo'y makakaganti sa kanya. Ngunit ang Panginoon ay kasama ko na gaya ng isang kinakatakutang mandirigma. Kaya't ang mga umuusig sa akin ay matitisod. Hindi nila ako madadaig, sila'y lubhang mapapahiya, sila'y hindi magtatagumpay, ang kanilang walang hanggang kahihiyan ay hindi malilimutan. O Panginoon ng mga hukbo na sumusubok sa matuwid, na nakakakita ng puso at pag-iisip, ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sa kanila, sapagkat sa iyo ay tinalaga ko ang aking ipinaglalaban. Dito po yung pagsubok, yung kahirapan na ibinigay ng Diyos kay Jeremias. Si Jeremias na isang propeta, yung gawain niya bilang propeta ay ipahayag yung hatol ng Diyos. Ano yung gagawin ng Diyos na hatol sa kanila? Dito, merong pangalan si Pashur. Okay, siya ay isang gobernador. Siya yung umuusig po kay Jeremias. Bakit? Si Jeremias, ipinagsisigawan niya yung mensahe ng Diyos na si Nebukadnezar ng Babylonia ay lulusubin kayo at sasakupin kayo. Okay? Siya isang mensahero ng Diyos. Ito yung palagi niya pong sinasabi kay Pashur. Pero hindi po ito matanggap ni Pashur. Kaya dito sa Jeremias, chapter 20, verse 10,
Sapagkat narinig ko ang marami na bumubulong. Ang kilabot ay nasa lahat ng panig. Batikusin natin siya, batikusin natin siya. Ibig sabihin, ayaw nilang makinig dito sa sinasabi po ni Jeremias. Yung hatol na gagawin ng Diyos sa kanila, ayaw niyang pakinggan. Dumating sa punto na dahil inuusig ng mga tao, lalong-lalo ni Pashur itong si Jeremias, ayaw niya nang ipahayag yung mensahe ng Diyos. Gusto niya nang huminto na ipahayag yung mensahe ng Diyos, na wawasakin kayo ng Babylonia. Kaya dito sa Jeremias chapter 20 verse 9, at kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin. Hindi ko na nga lang sasabihin sa inyo, total binabatikos ninyo ako, inuusig ninyo ako. Hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-aalab na puso, ay may nag-aalab na apoy, na nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa pagpipigil dito at hindi ko makaya. Dahil sa panguusig sa kanya, kay Jeremias, ayaw niya na magsalita sa mensaheng gustong sabihin sa kanila ng Diyos, nawawasakin sila ng Babylonia. Sabi niya dito, hindi ko na siya babanggitin, hindi na ako magsasalita. Ito yung plano niya kasi inuusig siya. Pero sa bandang huli, anong sabi niya? Sa verse 9, at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Hindi niya kayang hindi sabihin yung gustong mensahe na gustong ipasabi sa kanya ng Diyos. Kasi nga alam niya yung bayan niya ay mapapahamak. Kaya nga kahit inuusig siya ng mga tao, lalong-lalo na ni Pashur, inuusig siya, kailangan niya pa rin sabihin yung mensahe ng Diyos. Hahatulan kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Babylonia. Itinuloy niya po ito. Ano yung naging kalakasan po dito ni Jeremias? Sa verse 11, Jeremias 20 verse 11, ngunit ang Panginoon ay kasama ko na gaya ng isang kinatatakutang mandirigma. Kaya't ang mga umuusig sa akin ay matitisod, hindi nila ako madadaig, sila'y lubhang mapapahiya, sapagkat sila'y hindi magtatagumpay. Ang kanilang walang hanggang kahihiyan ay hindi malilimutan. Naalala ng Diyos, naalala ni Jeremias na sinusubok siya ng Diyos. Sa verse 12, O Panginoon ng mga hukbo, na sumusubok sa matuwid, na nakakakita ng puso at pag-iisip, ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sa kanila, sapagkat sa iyo ay itinalaga ako ang aking ipinaglalaban. Dito sa verse 12, nalaman ni Jeremias na sinusubok lang siya ng Diyos. Kaya kahit inuusig siya, alam niyang nahihirapan siya habang ipinapahayag niya yung mensahe ng Diyos, na-remind siya na sinusubok lang ako ng Diyos. Kaya pinagpatuloy niya pa rin yung gawain niya, yung mensaheng gustong ipasabi sa kanya ng Diyos. Nalaman niya na sinusubok siya ng Diyos. Ngayon sa atin din po, gagamitin tayo ng Diyos kung tayo ay magtitiwala po sa Kanya. Kahit na inuusig po tayo ng paligid po natin habang ipinapangaral natin yung Ebanghelyo, marami silang mga bagay na sinasabi sa atin, pero tulad ni Jeremias, alalahanin natin na yung Diyos, siya yung Diyos na isang katatakutang mandirigma. Siya yung magiging kalakasan po natin. Ngayon yung Diyos, gumagamit yung Diyos ng mga taong isinusuko yung kanilang sarili sa Kanya. Pero bago yung mga Kristiyano ay gamitin, kailangan muna nating subukin. Yung mga ginagamit ng Diyos ay yung mga subok. Tulad po doon sa kwento po ni Gideon. Di ba yung 300 mandirigma na ginamit niya? Bago sila gamitin, dumaan muna sila sa training. Tignan po natin sa Hukom, chapter 7, verse 3. Sa Hukom, chapter 7, verse 3. Sige po, babasahin ko. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi sa bahay,
At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Ito naman po yung pagsubok doon sa mga mandirigma. Okay, parang audition po ito. Dito sa Hukom chapter 7 verse 3, kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi sa bahay. At sinubok sila ng Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Sa unang pagsubok, ilan po yung umuwi? 22,000. Kaya umuwi po sila, ibig sabihin sila yung mga matatakutin, sila yung mga nanginginig. Umuwi sila, merong naiwan na 10,000. Okay? Sa Hukom chapter 7, verse 4, sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ng tao. Dalhin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang aking sabihin sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo, at ang sino mang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi sasama sa iyo. Okay? So, anong ginawang pagsubok po ng Diyos po dito? Yung 10,000 dinala ng Diyos doon sa tubig. Yung mga taong uminom ng tubig na yung parang aso na nakaluhod, nakayuko sa tubig, sila po yung na-disqualified. Okay po? Sino po yung napili po dito? Alam po yun ninyo yung kwento? Sila yung uminom sa pamamagitan ng kamay at nakatingin sa paligid. Anong ibig sabihin po nun? Sila ay mga handa. Mga handa. Okay? Sa pamamagitan nung pagsubok ay nakita kung sino po talaga yung mga handa na makipaglaban sa mga handa para gamitin po ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na pag-aralan po natin ngayon, ito ay ibinibigay po sa atin para lumago po tayo. Kung hindi po tayo susubukin ng Diyos, hindi makikita ng Diyos kung ano yung kalagayan po ng ating puso. Okay? Ngayon kung makikita ng Diyos yung ating puso, at kapag tayo ay merong sapat na paglago sa kanyang harapan, tayo po ay gagamitin po ng Diyos. Kaya po yung puso po natin ngayon, yung Christian life po natin ngayon, kamusta po yung ating Christian life? Kapag sinusubok ba tayo ng Diyos, ay naipapasa natin yung pagsubok ng Diyos? Yung isang magandang halimbawa po sa atin na nakakapasa palagi sa pagsubok ng Diyos ay si Jesus. Okay po? Si Jesus mismo, siya yung magandang halimbawa sa atin kung paano niya napaglalagpasan yung mga pagsubok. Pagkatapos niya mabautismuhan, kung titignan po natin sa Biblia, sinubok po siya kaagad. Sa Mateo, chapter 4, dito natin makikita kung paanong sinubok si Jesus. Si Jesus hindi siya kumain sa loob ng 40 days. Tama po? Siya ay nagutom. Pagkatapos po nito, pumasok po yung pagsubok po sa kanya. Pero alam po natin, si Jesus sa pagtagumpayan niya po yung mga pagsubok po na ito sa kabila po ng gutom, ng hirap. Kaya nga po si Jesus, siya yung magandang example para po sa ating mga Kristiyano. Tingnan po natin sa Isaías chapter 28. Isaías chapter 28 verse 16. Isaías 28 verse 16. Nakita na po? Babasahin ko po. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Sabi po dito, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking ilalagay sa Zion bilang pundasyon ang isang bato. Sino itong isang bato po na ito? Si Jesus. Isang batong subok na kahit merong mga pagsubok na pagtatagumpayan, ito po si Jesus. Isang mahalagang batong panulok,
na isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Okay? Yung pwede nating gawing isang kalakasan po sa atin kapag mayroong mga pagsubok po sa ating buhay ay si Jesus. Kung paano napagtagumpayan niya po yung mga pagsubok hanggang sa huli, tayo rin po ay makakaya rin po nating mapagtagumpayan yung mga pagsubok po na ito. So pinag-aralan po natin yung layunin ng pagsubok po sa atin ay hindi para pahirapan po tayo sa buhay po natin, kundi para ma-reveal kung ano yung estado ng puso po natin at para ma-reveal kung sa kabila ba ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ay patuloy tayong aasa sa Diyos, patuloy tayong aasa sa pangako po ng Diyos. So, yun, hanggang dito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit na buhay, maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa araw po na ito, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon para makapag-aral po muli ng Biblia. Patuloy po kaming umaasa na sana ay gabayan niyo po yung mga nakapakinig na meron po kaming nakuha na karunungan sa pamamagitan po ng araw po na ito, na maging kalakasan po namin dahil marami po kami mga kahinaan pa rin, bumabagsak pa rin po kami sa mga pagsubok po ninyo, Panginoon, at nagiging mahina pa rin kami sa harap ng mga kahirapan. Kaya natutunan po namin na marami pa rin pagsubok na ibinibigay po sa amin kung bakit hindi ninyo ito inaalis, para masubok po yung aming pananampalataya po sa inyo. Masubok kami kung hanggang kailan kami kakapit po sa inyong pangako at para malaman po namin yung mga bagay na kailangan pa naming ayusin sa aming Christian life. Kaya sa buhay po namin sa maghapon, ay patuloy po kaming humihingi pa ng kalakasan para maipangaral po yung Ebanghelyo. Paghahanda po ito para sa Grand Bible Seminar po sa Lunes. Kaya bigyan niyo pa kami ng karagdagang kalakasan para magawa po yung pangangaral ng Ebanghelyo sa maghapon. Gabayan niyo po kami sa aming pag-evangelize kahit mainit po yung panahon. Gabayan niyo po yung ilang mga kapatid na may mga sakit at mga may edad na makayanan po yung magawa yung mga ministry po na ito. Okay, paunawa niyo rin po sa amin at ipakita po sa amin yung mga kaluluwa na naghahanap po talaga ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, hanggang sa maghapon sana magawa po namin yung gawain para po sa inyo at yung ministry na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Thank you po.